Mula tayo sa pangalan ng Allah. No? Sa ngalan ng Allah at kapayapaan sa kanyang propeta. At humingi ako ng kapayapaan sa inyo, sa aking mga kapatid sa Islam. At ang ibig sabihin po nun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa kanila, kapayapaan sa aking mga kapatid, awa at pagpapala ng nag-iisang Diyos. At ganoon din naman po sa inyo, kapayapaan din po sa inyo. So, yun po yung kahulugan po, no? So, alhamdulillah, pinapuri natin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinagkaloob niya yung oras at bagay na ito, no? At alhamdulillah, isa sa intention namin dito ay mapagbigyan kung ano yung kahilingan ni sister. Naburuin niyo ba, napakalayo namin, pero tumayo po kami sa inyo upang natugunan namin yung kahilingan ni sister, yung intention niya na may parating po sa inyo kung ano yung Islam at kung bakit niya ito nayakap. No, ayun lang po yung pinaka-intention talaga namin. Bakit nila, bakit kung bawat mga Muslim, pag nagmo-Muslim sila, ba't nila ito nayakap? Ano yung mga dahilan o nakapaloob sa Islam? So by the way, siguro susimulan natin, ano nga ba yung Islam? Kasi ayun yung pinaka-point natin kay sister eh. Ano nga ba ang Islam? So sa Islamic point of view, nakarinig na po ba kayo ng Allahu Akbar? Yeah. Ikaw bro, narinig ka na. Pag sinabing Allahu Akbar, Allahu Akbar, hindi po yung pera na. No? Kasi kadalasan, pag narinig nila Allahu Akbar, ay ng mga Muslim, kala nila gera na. Ibig sabihin nun, the God is greatest. Ang Allah ang pinakadakila. So, sinasabi ng mga Muslim, expression nila bilang pagdakila nila sa nag-iisang Diyos. So, anong connection niya sa Islam? Kasi minsan, pag nakarinig tayo ng Allah Akbar, negative side, at the same time, Islam agad yung papasok. No? By the way, ang Islam, ano po bang pagkakaintindi niyo sa Islam? Religion? Actually, pag sinabing Islam, it is ideology. It is belief system. No? Paniniwala na may sistema. It is set of idea. Ang Islam, paano siya naging set of idea? Parang ang buod ng Islam, isinat siya para yung isang tao, nagkaroon siya ng idea, bakit ito nila niyayakap? Anong nasa likod nito? By the way, ang Islam, salita po siyang Arabic. At napakabanal ng kanyang kahulugan. No, kung mapapansin nyo, yung pag ang isang Muslim, gumawa ng halimbawa pagpapasabog, Islam kagad yung nakaprang. Diba? Islam kagad. Pero kung malalaman nyo lamang po kung ano yung kahulugan ng Islam sa salitang Arabic. Dito yung Islam, salitang Arabic, at ang Arabic ay kabilang ito sa symmetric na language. No? Pag sinabing symmetric language, ito yung mga salita na kung saan dito ipinadala ng nag-iisang Diyos yung kanyang mga kasulatan. Kabilang dito yung Hebrew. Alam niyo ba yung Hebrew? Salitahin ni Moises. Yung Aramaic, salitahin ni Jesus. Amharic at Arabic. So, ibig sabihin, ang kagandahan sa salitang Arabic, nag-base siya sa root words. So, anong ibig sabihin ng Islam, yung salitang ugat niya? Ang ibig sabihin pala ng Islam, pagsunod, pagsukat, pagtalima sa kautosan na nag-iisang Diyos lamang. Ayun yung ibig sabihin ng Islam. No? Pagsunod, pagsukat, pagtalima sa kautosan na nag-iisang Diyos lamang. So, ayun yung pinakabuod niya. Kung meron siyang salitang ugat, meron din siyang literal meaning. Anong literal meaning ng Islam? Ang Islam, peace, kapayapaan. Ayun yung pinaka-literal meaning niya. So, ang Islam pala kapayapaan. Pero, di ba, mapapansin natin, bakit ang dugulo ng mga Muslim? Di ba? Sa Mindanao, bakit lagi may mga dara doon pag naglasabag kung ang Islam ay kapayapaan? Ang Islam, literal meaning niya ay ganap. Pagiging buo. At kabilang din sa kanyang kahulugan, yung pagiging balance. No? So, ano yung patunay namin na ang Islam ay ganap? No? Meron tayong tinatawag na Quran. Ito yung kasulatan, mahiling kasulatan. By the way, inshallah, mapapaliwanag natin yan mamaya. Sinabi doon ng dakilang tagapaglikha, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito, ginawa kong ganap ang inyong relihiyon. Sabi ni Allah. Wa atmamtu alaykum ni'mati. At nilibis ko yung paglingap sa inyo. Wa raditu lakum al-Islam din. At ginawa kong Islam ang inyong din. Ibig sabihin ng Islam,
pagsunod, pagsuot, pagkalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, ito yung ibinigay ko sa inyong din. Ibig sabihin ng din, panuntunan ng buhay o reliyon. Dahil yung Islam, kabilang pa sa kanyang kahulugan, no? Way of life. Pamamaraan siya ng buhay. No? Paano siya naging pamamaraan ng buhay? Kasi, ang pagsunod, pagsukot, pagkalima sa utosan ng nag-iisang Diyos, nangangahulugan na meron siyang mga batas na isinasabatas niya, especially sa kanyang mga propeta, at kung ano yung pamumuhay nila doon, ay dapat yung isunod nila at ituro nila sa sangkatauhan. No? Kung napapansin natin, kaya siya naging way of life, ang isang Muslim, si sister nakita niya na po nakahijab. Nakahijab. Alam niyo yung hijab? Nakabalot. Si sister ngayon nakabalot na siya. Diba? Kung napapansin natin, yung mga naunang propeta, nakabalot sila. Bilang pagprotekta sa kanilang katawan. Yung mga naunang propeta, nagpa-fasting sila. Yung mga naunang propeta, katulad ni Propeta Jesus, yung Moises, nung namatay sila, ibinalot sa tela. Bilang pamamaraan ng buhay, bilang isang Muslim, sinusunod namin kung paano yung pamamaraan ng way of life na kanilang isinabuhay. No? At hindi kami matatawag na isang Muslim, ganap na Muslim, kung hindi namin ito maisa sa katuparan kung paano ito na isabuhay ng kanyang mga propeta. By the way, ano nga po ba ang Muslim? No? Naunawaan niyo po ang Islam? So, inshallah, siguro mamaya magtatanong ako, okay lang po ba yung magtatanong ako tapos may bibigay akong gift premyo? O kaya kayo magtatanong, magbibigay din kami ng premyo sa inyo. Okay, inshallah. So, pag sinabing Muslim, in Islamic point of view, ang salitang Muslim, napakabanal din niya. Sa Islamic point of view, lahat na nakikitang nilikha na may likas na pagsunod at wala siyang desire na sumuway, siyang matatawag na Muslim. Anong halimbawa? Yung araw, nilikha siya ng Allah, nilikha siya na nag-isang tagapaglikha, na sumikat siya. Bigyan niya ng liwanag yung mundo. Lumabog, sumikat. Ganon din yung buwan. Diba? Ganon din yung gabi. Na kung saan, kung paano sila nilikha, sinusunod lang nila yun at hindi sila sumusuway. Ganon din po yung puso natin. Nalikha yung puso natin para tumibok at magpatuloy ang ating buhay. Kung tayo hintuin dito ng dakilang tagapaglikha na hininto, sunod siya kung paano siya inilikha ng dakilang tagapaglikha. Ayun po yung ibig sabihin ng Muslim. Ulitin ko po, ang salitang Muslim, in Islamic point of view, lahat po pala ng nakikita natin nilikha na Allah matatawag na Muslim dahil likas siya na may pagsunod. Ano ba natin yung lupa? Nilikha siya na Allah subhanahu wa ta'ala para dyan. Sinusunod niya kung anong pagkakalikha sa kanya. Ayun po yung pinaka-ibig sabihin ng Muslim. So, paano naman i-address ang salitang Muslim sa tao? Diba? Halimbawa kami, bilang isang baling Islam, o nagsasaliksik ng Islam, paano kami matatawag na Muslim? So, kailangan namin sumunod, sumukot na malima sa utusan ng nag-iisang Diyos sa abot ng aming makakaya bago kami matawag na Muslim. So, babalik yung salitang Muslim, yung kahulugan niya, sa salitang ugat ng Islam. Diba? Nabanggit natin ang salitang ugat ng Islam ay pagsunod, pagsuot, pagtalima sa utusan ng nag-iisang Diyos. At bilang isang Muslim, na isa sa katuparan mo, magiging ganap ka na Muslim, pag naisa katuparan mo yung Islam sa iyong sarili. No? Kaya kung napapansin niyo po, ayun yung kasagutan na, kung meron mga nagpapasabog dyan na, Allahu Akbar, akala natin mga Muslim, pero hindi pala yung gawain ng Islam dahil kabilang sa kahulugan ng Islam ay kapalataan. No? Dapat pagkakaroon ng gano'n. So, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. At ang isang Muslim, hindi siya matatawag na Muslim kung hindi siya sasamba sa nag-iisang Diyos. Umiikot lang ang isang buhay ng Muslim sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, ito si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sino po si Allah? No? Kung nalabasin natin, kanina pa kami Allah ng Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lagi na lang gano'n, di ba? Ito, ang salitang Allah, subhanahu wa ta'ala, salita rin siyang Arabic. Gaya nga po ng sabi ko,
ang salitang Arabic, kabilang siya sa Semitic na language. Ano yung unang Semitic na language? Lengguwahe ni Moses. Ha? Ano yung lengguwahe ni Moses, ya Amir? Elohim. Anong tinawag niya sa kanyang Panginoon sa lengguwahe niya? Elo. Yung invent, plural, respect, pagdalang. Parang sinasabi mo, ang aking Panginoon. Pero pag tulo, Babae naman nyo. ha? Babae. Sa salitang Arabic po kasi, yung she, hindi siya nangangahulugan na pang babae. Kasi, iba po yung lingwahe, iba po yung words ng mga alphabets ng English kumpara sa Arabic. Dahil yung Arabic, kahit wala siyang vowels, kaya mo siyang mabasa. Kumpara sa English, kailangan meron vowels. Sa Arabic, tanggalin mo yung vowels, yung A, I, O, O, kaya niya basahin yung Arabic. Ganun po yung Semitic language, kahit wala siyang vowels, kaya siyang mabasa. No? Pero sa akin, hindi ko maintindihan yung salitang Arabic eh. Okay, inshallah malilinaw po natin yun, no? Oo, alhamdulillah. So, may usaya salita nyo. okay, i-ano natin, i-translate natin. Ayun po, so Allah subhanahu wa ta'ala, sino po ba nga siya? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Meron po tayo tinatawag na fitra, likas na pagsunod. No? Kahit yung isang bata, pinanganak siya. Meron siyang likas na pagkilala sa nag-iisang Diyos kahit hindi mo siya binyagan. Ang halimbawa dito si Propeta Ibrahim. Kung kumala niyo si Propeta Ibrahim, alayhi salam, yung tatay niya si Hazar. Ewan ko kung si papa niya, pangalan dito sa Bible ay Hazar. Kasi sa Arabic, Hazar. Si Propeta Abraham, yung tatay niya naglililip siya ng bubulto. That time. Sabi niya, tayo mo ito ibibenta sa mga tao. Ayun yung reality, sabi niya. Tayo mo ito ibibenta sa mga tao. Samantalang ako ngayon nag-aalok sa kanya. Sabi ng tatay niya, ayaw ba sa Diyos ko? Kung ayaw mo, iraragan kita. Dadatuhin kita hanggang mamatay. Si Propeta Abraham naglalas siya. Umakyat siya sa kabundukan. Nag-isip siya, bakit ganun? Kung meron mga nilikha, sino yung Panginoon nito? Doon na pumasok yung wisdom o yung hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala na unti-unti sa kanyang pinaunawa yun. Nakita niyo yung araw, sabi niya, Hada Akbar, ito'y takila, ito yung Panginoon. Sabi niya, nakatulog siya, kinabukasan, nagising siya, wala na. Diba? Naging buwan. Sabi niya, ay nagunayaan. Hanggang nanalangin siya, na kung meron Panginoon, ipaunawa mo sa akin yung mga bagay-bagay na hindi ko nalalaman. Doon na naunawaan na lahat ng mga nalikha ni Allah, subhanahu wa ta'ala, ay meron lang nag-iisang tagapaglikha at likas yun sa puso natin. Pag tinanong ko po ikaw, sister, ilang po ba yung tagapaglikha? Ito sasagot niya isa, ayun si Allah. Hindi lang natin siya kilala. Okay? Ano po yung patunay nun? Sa panahon ni Moses, hindi Muslim ang nagbigay ng katagang Allah. Siya mismo ang nagbigay ng pangalan niya sa mga rangal na Quran. Sabi niya doon sa panahon ni Moses, umakyat si Moses sa bundok ng Sinai, sa Tur. 30 years langgit ng silangan sa Saudi Arabia. Papansinin niyo po lahat ng mga propeta nang galing sa gitnang silangan. At ang mga propeta ni Allah na pinanggalingan nila, mga bansa siya ng mga Muslim, anong connection ng Islam sa mga propeta? Nung gusto magulala ni Moses, yung kanyang Panginoon, gusto niya makita. Sabi ng Allah, malabo mo ako makita dito sa mundo. Pero may pangako akong magpapakita ako. Saan? Sa kabilang buhay. Pero magpapakilala ako sa iyo. Ito po yung sinabi ng Allah. Katotohanan mo sa innani anallah. Katotohanan ako si Allah. La ilaha, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ha? Naintindihan. La ilaha. Ibig sabihin, walang ibang Diyos maliban sa akin. Fa'abudni wa aqimu salata li dhikri. Sisiyo ko lang. Okay ba? So, kasunod nun, katotohanan, nag-aral ko ng sala, pagdarasal upang makaalala kayo sa akin. Ibig sabihin po pala, para maalala natin ang Panginoon, kailangan natin mag-sala. Paano yung pamamaraan ng sala? Kung paano nag-pray yung mga Muslim na nagpapagwarapa. At gano'n nagdasal lahat ng kanyang mga propeta. No? Kaya nga po, ipinapakilala namin sa inyo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito yung dahilan kung bakit gumakap si sister sa Islam. Ito yung mga nakita niya. Kasi kung hindi namin ipapaliwanag kung anong Islam, sino ang mga Muslim, sino si Allah, hindi niya naiunawaan ng libos kung bakit nag-Muslim si sister. At ito yung kasagutan doon. No? Ang hangad namin dito ay
ipaliwanag ng maayos kung bakit nga ba talaga nag-Muslim si sister at ito po yung pinakadahilan. Ngayon, mga mahal namin tagapakinig, sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Bilang pagpapakilala niya sa kanyang sarili, pinatibay niya pa ito lalo. Sa anong sura? Ibinaba niya yung sura 114, no? Sa surat al-Ikhlas, sa banal na Quran. Sabi niya doon, Qul ya Muhammad, sabihin mo, mahilig sugo, Qul huwallahu ahad. Pag sinabing Qul huwallahu ahad, ang Panginoon ay nag-iisa. Sa salita ni Jesus na Aramaik, yung ahad doon, ehad, sa Aramaic, salita ni Jesus, ibig sabihin yung ehad, tsaka sa Arabic na ahad, one God, nag-iisa siya. No, Allah samad. Ang Allah walang pangangailangan. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kumain, hindi siya pwedeng mamatay, hindi siya pwedeng mag-fasting. Ha? Ang Allah walang pangangailangan. Lam yalid, walang yulad. Dito niyo ito mas pinagtibay. Ang Allah lam yalid, walang yulad. Hindi siya ipinanganak at hindi siya pwedeng magkaanak. Ha? Ano ibig sabihin ng hindi siya nagkaanak o hindi siya ipinanganak? Ibig sabihin, si Allah, andi dito sa taas at walang naglikha sa kanya. Siya na ang naglikha ng lahat ng bagay. Hindi siya ipinanganak. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka nasa taas, pinakadakila ay na ibig sabihin ng Allahu Akbar. Siya ang pinakataas at walang naglikha sa kanya. Siya ang naglilikha ng lahat ng bagay o siya yung naglikha. Ayun tinatawag natin fitra, na pag tinanong mo yung isang bata, sino naglikha ng lahat ng bagay? Ilan yung naglikha? Sasagot na isa. Si Allah subhanahu wa ta'ala yan. Walang yakul lahu kufuwan ahad. Wala ni isang naging katulad niya. So, paano ba tayo nagkaroon ng controversial? Paano tayo nagkaroon ng controversial regarding sa religion? Nung, maisingit ko lang, nung dumating dito yung Kastila, no? Kailan dumating yung Kastila? May 1560, century. 18th century, nandito na yung mga misyonaryong Arabo. Nag 1615-21, dito unang dumating yung Kastila. No? Doon nila naidala yung sa ngalan ng Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu. Ito po yung nilinayan natin. Kung bakit nagkaroon ng controversial, pag sinabi ng Muslim, ayaw makinig din kasi nilalala na si Kristo. Hindi po yung totoo. Ang katotohanan po din, minamahal namin si Kristo bilang aming propeta kung paano siya ipinaliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala saan? Sa Quran. Kasi, alam niya Allah subhanahu wa ta'ala na si Jesus bilang isang propeta ay nagkakaroon ng mga iba't ibang sekta na i-address sa kanya. Ngayon sabi ng Allah, yung mga taong nagtatalo-talo, patungkol kay Jesus, ito yung kalagayan niya sa aking paglikha. Sabi ng Allah, inna mathala Isa indallahi ka mathali Adam. Si Jesus, nilikha ko kung paano ka nilikha si Adam. Ito ba yung buksan natin yung puso't isipan natin. Si Adam na alayhi salam, khalaqahu min turab, sabi ng Panginoon, nilikha ko siya sa putik. Dito galing si Adam. Dito tayo galing, mga kalalakihan. At naging isang lalaki. At pagkaraan ng naging isang lalaki, nilikha niya nila sa lalaki, ang babae, siya si Hawa o si Eva. At nagsiping silang dalawa, dumami yung kalalakihan at kababaihan. Ngayon sabi ng Allah, ginamit siya ng isang babaeng si Maria upang isilang sa Jesus na isang lalaki kahit walang sinitin sa kanya. Nakala lahat din fayakin. Sabihin ng dakilang tagapaglikha na nangyari at nangyayari, kayo lahat. Hindi niya ba kayang likhain yung nais ng likhain samantalang galing tayo lahat sa patay, binigyan na tayo ng buhay pagkaraan, magbabalik tayo sa kanya. Ano yung patunay namin na galing tayo lahat sa patay? Ito si Allah. Walang naglikha sa kanya. Ibig sabihin, wala tayong pasimula, buhay na si Allah. At lahat tayo patay. Binigyan niya tayo ng buhay, nilikha niya lahat ng nakikita natin. Ito yun. Para ano? Liyabaliyakum ayyukum ahsanu amala. Upang subukin sa inyo kung sino may tunay na pananampalataya sa kanya. Ayun po yung pagpapakilala namin kay Jesus bilang isang propeta at wajib namin siyang paniwalaan. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala po, hindi lang Panginoon namin mga Muslim. Dagto siya ang Panginoon ng lahat ng mga propeta. Ano pong patunay namin na siya ang Panginoon ng lahat ng mga propeta? Dahil nga pa nang sabi ko, ang salitang Allah ay salitang Arabic. At ang Arabic kabilang sa Semitic na language.
para malaman natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tinutukoy ng mga naunang mga propeta, balikan natin yung lingwahe nila at kung anong itinawag nila sa Panginoon. Ha? Sa panahon ni Moses, ano po bang salita niya? Hebrew. At ang tinawag niya sa Panginoon, Elohim o aking Panginoon. Nung nabuhay sa Jesus, ang salita niya ay Aramaic. Kung isa-search niyo po ngayon, kung may mga magagaling yan sa may Facebook, i-search niyo, i-google niyo kung ano salita ni Jesus Aramaic. Meron bang letter D sa salitang Aramaic? Wala. So, saan nanggaling yung salitang Jesus? Siya lang, pwede niyo po yan itanong kung saan nanggaling yan at ating masasagot. Yung Aramaic po, ayun po yung salita ng galing ni Jesus sa may Palestine. Kasi doon po siya galing eh. Kaya nga, anong sabihin yun? Ang ibig sabihin po ng Aramaic, kabilang siya sa Semitic language, parang Arabic, Aramaic, at Hebrew. Ngayon po, ang tinawag ni Jesus sa kanyang Panginoon ay Eli. Eli, Eli lama sabachthani. Yung tinako na siya sa krus, Panginoon ko, bakit mo ako tinagayaan? Ayun po yung ibig sabihin niya sa salitang Aramaic. Eli, Eli lama sabachthani. At sa salitang Arabic ay Allah. So nangangahulugan na ang Hebrew, Aramaic, at Arabic ay nag-iisa lang yun na pangtukoy sa nag-iisang Diyos, walang iba kung hindi sa Allah subhanahu wa ta'ala. At meron po kami patunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang nagpadala ng lahat ng mga propeta. Ha? Saan kayo na eh? But, Saan kayo na eh? Ano na ngayon? pagpunta na po tayo sa mga propeta ni Allah. Sundan niyo lang ba, brother, Jaime, ha? So, ano pa tunay natin? Alhamdulillah. Para hindi ka mukhaan, malito. Ano patunay ng mga Muslim na ang lahat ng mga propeta ay si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpadala? Binanggit na rin po sa marangal na Quran. Sabi niya, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan." Nagpadala ko ng mga propeta sa bawat nasyon. Sino yung mga propeta ang kilala natin? Si Adan, si Cain, si Tobin, yung dalawang anak niya, si Noah, si Ismail, si Ishaq, si Yaqub, yung 12 tribe ng Israel, at si Moses, si Jesus, lahat ng mga propeta. Ano, ibudullah? Upang ituro yung tamang panamaraan ng pagsamba sa tao. Wajtani b'thawaf at ilayo yung tao sa mga inventong pagsamba. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga propeta pala, ang misyon nila, ituro yung tamang pagsamba, tamang panamaraan ng buhay, babalik yun sa literal meaning ng Islam na panamaraan na buhay. Kaya kung nagugulat kayo, Muslim ka, ba't kilala mo lahat ng propeta? Pinag-aaralan po yan sa Quran. Ha? Pinag-aaralan po yan sa Quran. At bilang paniniwala namin Muslim, hindi kami matatawag na Muslim kung hindi namin paniniwalaan lahat ng kasulatan ng lahat ng mga propeta. Ha? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagpapatunay na kami naniniwala sa lahat ng kasulatan ng mga propeta, "Qulu amana billahi wa ma unzila ilayna." Sabihin o mga Muslim, kami ay naniniwala kay Allah, nag-iisang Diyos, na nagbaba sa amin ng kasulatan. Ito yung Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim. Kung anong itinadala kay Propeta Abraham. Anong itinadala kay Propeta Abraham? Ha? Ito yung kalatas. Ha? Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail, kay Propeta Ismail, Ishaq wa Yaqub, kay Propeta Ishaq at kay Yaqub, kay Jacob, sa Bible. Kaya gulat ko kayo, kabisado namin, di ba? Binabanggit ng Allah sa Quran eh. Well, Asbat at yung tribo ng Al-Asbat, ito yung tinutukoy na 12 tribe ng Israel. Wala utiya Musa wa Isa. Binanggit si Moses at Jesus sa Quran. Ha? Wala utiya Musa wa Isa. Na nafariki ba na ahadin minhum? Hindi kami nagbibigay pagtatangi-tangi sa kanila. Ibig sabihin, lahat ng mga propeta, minamahal namin, lahat ng kasulatan nila, mas dapat naming mahalin at paniwalaan. Wa nahnu lahu muslimun. At sabi na Allah, kami ay tumatalima kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga Muslim. Sumusuko, tumatalima at sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun po yung paniniwala namin sa lahat ng kasulatan. Kasulatan ni Abraham. Ito yung kalapas. Asa na po yun? Napag-aaralan po ba natin ngayon? Hindi. Dahil nandito na yung Bible. Pangalawa po, yung Zabir o yung awit ni David. Napag-aaralan ba natin? Wala na po yan. Yung 10 utos ni Moses, yung Torah, na nakasulat sa salita, Hebrew. Napag-aaralan po ba natin? Hindi. Hindi yung tinuturo. Sa panahon ni Jesus,
ng Injil o Ebanghelyo, malayo siya sa Bible at ang huli ay ang Quran. Ito po yung Quran na kung saan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmagandang loob sa katauhan. Bakit? Lahat ng mga naunang kasulatan na bago na napabricate at binago na ng tao. Pero dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala na ng mga propeta at huling propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibinadama yung Quran at yung mga naunang kasulatan, inipin niya yun ulit, inilagay niya sa Quran. Ibig sabihin, lahat ng batas nakataloob na doon. Ano pong patunay natin? May tinatawag po kasi tayo na bawat panahon mga propeta ipinapadala, dapat natin silang sundin. Halimbawa, panahon ni Moises ngayon, kailangan natin sumunod kay Moises. Dahil nasasaksihan natin si Moises, batas ni Moises yung umiiral. Panahon ni Propeta Abraham, susunod pa kay Propeta Abraham dahil siya yung pinadala na propeta. Ha? Dumating si Jesus, susunod tayo kay Propeta Jesus dahil kung anong ipinadala sa kanya, susundin natin dahil siya yung propeta ng Allah. Wala na sila. Dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi itinuturo ng kahit sinong religion. Ha? Ang huling propeta ang ipinadala ni Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang panghulong propeta at salyo, ipagkumpleto yung mga naunang kasulatan at gawing ganap na batas ng pagkakaroon. Sa mga pag-aaral hindi sa propeta,